Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-17 ng Pebrero, Miyerkules ng Abo. Simula ng alay kapwa at araw ng ayuno at abstinensya. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Ang pananampalataya ay dapat nakikita sa ating pang-araw-araw na pakikipagkapwa-tao at paggawa. Liturhiya. Sa araw na ito, sinisimulan natin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o Kwaresma. Ang panahong ito ay tumatagal hanggang bago ang misa sa paghapunan ng Panginoon sa Huwebes Santo. Ang altar at sangtuaryo ay di dapat palamutian ng bulaklak maliban sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Ang mga ikakasal sa panahong ito ay dapat unawain ang natatanging katangian ng panahong ito ng liturhiya. Walang kasal mula sa linggo ng Palaspas hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay. Mayroon po tayong second collection para sa Fast to Feed program. Turo ng simbahan. Ang pananampalataya sa pinakamalawak na kahulugan nito ay isang pangunahing katotohanan sa buhay Pilipino. Ito'y isang pang-araw-araw at likas na isinasaalang-alang sa lahat ng ating pakikipagkapwa at paggawa araw-araw. KPK bilang 119. Kaalamang pambiblia. Sa unang pagbasa, nananawagan si Propeta Joel na magsisi ang lahat at magbalik loob sa Diyos. Yamang ang Diyos naman ay magandang loob. Sa ikalawang pagbasa, namamanhik si Apostol San Pablo na huwag sayangin ang pagkakataong ipagkakaloob ng Panginoon upang makipagkasundo sa Kanya. At sa mabuting balita, ipinangangaral ni Jesus ang pagiging totoo sa paggawa ng mabuti na malayo sa ginagawa ng mga mapag-imbabaw. Magsitayo po ang lahat para sa pasimula ng pagdiriwang. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin niyong lahat.
at sumairi Misa ng Miyerkules ng Abo, pasimula at hudyat ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa misa po ngayon, wala nung panalangin ng bayan, wala nung Panginoon maawa ka, walang luwalhati, walang sumasambalataya. Sinusundan po natin itong maliit na misal. Kulay natin ay lila. Panahon ng pagpapakasakit at paghahanda sa Pasko ng pagkabuhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakipagtunggalian bilang mga kapanalig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili at sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing, butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami, hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Tugon, Pon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Tugon, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Tugon, Iyong kaawaan kami sa iyo nagsisuway. ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Tugon, Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nung panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-iingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang inyong paggawa ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gatimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao.
Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa iyong pinakamataling na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakita na ng kabutihang ginawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, sara mo pinto. Tsaka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbawa. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok, maghilamos, upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang ang nakakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihan mong ginagawa ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Sa ngalan po ng ating Panginoong namatay at muling nabuhay, magandang gabi sa inyong lahat. At nalulugod akong maanyayahan ni Father Angel na makiisa sa inyo sa pagdiriwang ng banal na misa ng abo. Mga kapatid, sa araw na ito, pinasisimulan natin ang 40 araw na sunod-sunod. 40 araw na mga mahal na araw. Mahal ito dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin na ipinakita niya sa mga hiwaga ng hapis, pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa mga panahong ito. Mahal tayo ng Diyos. Pinaalala sa atin ito. At may palatandaan sa buong mahal na araw na ito. Dati, pagpapahid ng abo sa noo. Ngayon po, ayon sa CBSCP, sa kasama ng mga obispo sa Pilipinas, bubudbura ng kaunting abo yung ulo ng mga tao. Ninyo, kasama ko yung mga lay minister na nandirito. Sa punto pong ito mga kapatid, ang panlabas na gawain ito o parte ng seremonyas ay nagpapaalala sa atin ng tamang disposisyon sa pasimula ng mahal na araw, sa araw na ito. Pinaalala sa atin ang tamang disposisyon sa pakikiisa sa mga misteryo ng pagkamatay at muling pagkabuhay sa loob ng 40 araw. Kaya
Sa mga araw na ito, mayroong mga gawaing kinakista natin. Sa katunayan, panahon pa ng mga Hudyo, ang gawin ng paglilimos, gawain ng pananalangin, at gawain ng pag-aayuno. Sa pag-aayuno po, pinatutupad ng simbahan ngayon, Ash Wednesday, at sa Biyernes Santo, 2 araw ng pag-aayuno. Tingnan na lamang ninyo ilang pang mga detalya tungkol dito sa ating mga bulletin. At sa sinasabing pag-andukha o paglilimos sa kapwa, pananalangin, pag-aayuno o pagdidyeta, huwag sinasabi ng Ebanghelyo, ingatan ninyong huwag maging pakitang tao ang inyong mabuting gawa. Kundi ang pagsasagawa natin ng mga kabutihan sa buong panahong ito ay maging tanda para sa kaluwalhatian ng Diyos. Upang malugod sa atin ang Diyos, higit sa lahat. Hindi yung malugod lamang ang kapwa-tao natin sa ating sarili. Hindi lamang yung masiyahan tayo sapagkat nakapagdarasal tayo, nakapaglilimos, nakapagdidyeta. Kasiyahan natin na gumagawa. Hindi po. Ang higit sa lahat ang sikapin natin maging kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga gawain. Okay? Kaya una sa lahat tayo, kaluwalhatian ng Diyos. All for the glory of God. Kaya sa buong 4 araw na ito, kung tutusin, binibigyang din, pero sa buong taon at sa buong buhay ng tao, maging malino yun ng lahat ng ginagawa natin, all for the glory of God. Kalugdan tayo ng Diyos. Mahalaga ang bagay ito. Sapagkat kung minsan natutokso tayo ng mga gawain natin ay nagiging karaniwang mga gawain. Siya mabubuting tao, medyo hindi mabuti, etc. Pero ito ang sisikapin natin na sa ating buhay. Kalugdan tayo ng Diyos. Sapagkat sinasabing, ngayon ang panahon, kaayang-ayang panahon, at ito rin ang araw ng pagliligtas ng Diyos. Hindi ko naman kayang iligtas yung aking sarili. Hindi ko rin kayang iligtas kayo. Kayo rin sa isa't isa, hindi nyo kayang iligtas. Sino man sa atin? Wala tayong kakayahan kung tutuusin. Pamilya ninyo, simbahan natin, pamahala natin, walang sino man na may kakayahang maglugtas sa atin. Tanging ang Diyos lamang. Kaya isinesentro tayo, ifino-focus tayo sa mga araw na ito, ng mahal na araw. Nakafocus tayo sa anak ng Diyos, nagpakasakit at namatay, ngunit muling nabuhay na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Isa mga bagay, mga kapatid, ang panahon din ng Kwaresma na pinasisimula natin ngayon, panahon para maging matapat tayo sa ating sarili. Time to be honest with ourselves. Kaya panahon din ito upang
to recollect and reflect. Sabi, panahon upang tingnan natin yung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon. Naalala pa ba yun nakaraang Miyerkules ng Abo? Nung nakaraang mahal na araw? Mula noon hanggang sa ngayon, ano masasabi natin? Hindi sa harap ng tao lamang, tanging Diyos na nakakakita sa atin. Tanging Diyos ang makapagsasabi sa atin kung ano tayo mula noon hanggang ngayon. Okay? So, we recollect. Alalahanin natin ang ating mga kaisipan, ang ating damdamin, ang ating mga gawain, ang ating relationship, ang ating pakikisama sa pamilya, sa ibang tao, sa sambayanan ng Diyos, sa sambayanan ng pamahalaan. Alam mo ninyo na dito ako pinanganak sa Pinaod. That's 1941. Nag-aaral ako, umalis dito. Bisita pa ito noon. 1955. No, nag-aaral. At kasiyahan kong makauwi. Ngayon po'y nagbabakasyon ako dito. Ako po retiradong pari. 55 taon na akong naglingkod sa simbahan. Ang huli ko pong parokya parokya ni San Diego de Alcala sa Polo, Valenzuela. 16 na taon po ako dyan. Ako'y nasisiya kay balita sa inyo at nasisiyahan din ako makabalita mula sa inyo. Kaya karaniwang nakakausap ko dito, ako po isang linggo ng mahigit dito sa Pinaod. Ako'y nandoon sa gawing bukid. Salamat sa Diyos. Nandito ako, kabalik sa inyo o sa akin na ngayon. At maligaya ako at nasisiyahan ako pagdiwang ng banal na misa dito sa inyo. In 54 years, imagine. Sa punto po ito, mga kapatid. Kaya ang mahal na araw ay hindi lamang panahon para to recollect and to reflect. Pag tinitignan natin ang mga araw nating nakaraan, maraming laman. The good and the bad together, all together. Diba? Pero huwag natin kalilimutan sa pagpapahid ng abo, ng inyong lingkod, ng mga lay minister, sinasabi ng ministro, remember man, that thou art dust, and to dust you shall return. Alalahanin mo tao na ikaw ay mula sa alabok at ikaw ay uuwi sa alakabok. Ibig po sabihin, pinaalala sa atin sa panahon ng Kwaresma na dapat ang maghari sa atin ay ang Diyos. At wala tayong maipapangahas sa ating buhay. Wala tayong maipapangahas sa ating panahon. Ano ba nang kaya? Tanging ang Diyos lamang ang luluwalhatiin at pasasalamatan sa kanyang mga biyaya. Sa punto po ito, mga kapatid, maging kasiyahan ng lahat. Kasiyahan hindi lamang ng mga binyagan sa Ama, Anak at Espiritu Santo, kundi kasiyahan nating lahat. At hindi lamang tayo. Inaalala din natin, mga kapatid, ang sangnilikha, lahat. Katulad ngayon, panalangin sa mga may sakit, panalangin sa mga yumao na because of the COVID-19. Panalangin natin sila. Pati yung mga binawian na ng buhay. At pagtibayan natin sa ating sarili at sa ating sambayanan
ang tungkol sa isang bagay na nabanggit kanina, pananalangin. Kumusta pananalangin? Salamat sa magandang halimbawa ng mga ama at ina ng tahanan sa pagdarasal. At lalong higit na maganda kapag ang ama, ina ng tahanan, ay siyang namumuno, nangunguna upang tipunin ang kanyang mga anak at pagkakaisahin bago matulog. Kahit na pagkakagising, bago magdasal o tumanggap ng anumang biyaya. Naalala ko nung kami maliliit, sila sabihan kami ng nanay, "Oy, pagbaba nyo sa hagdan, kung saan man kayo tutungo, saan man kayo makarating, alam ninyong kayo nagdasal at kasama niyo si Jesus sa inyong pupuntahan, sa inyong gawain, ano man ang mangyari sa maghapong ito." Kaya, tinuturuan ang taong magdasal. Salamat po sa mga magulang na mga madarasalin. At sa panahon din ito, mga kapatid, merong mga bagay na kaya ng daigdig because of technology and sciences, etc. Ang bilis ng takbo ng panahon, ang bilis ng takbo ng mga bagay-bagay, bilis din ang mga nahawa sa sakit at mga nangangamatay. Hindi lang sa Pilipinas. Alam niyan lahat. Pag-isipan ka ninyo. Hindi kaya sinasabi natin Diyos, merong mga bagay na kaya mo, kaya ninyo, kaya ng daigdig. Pero merong mga bagay na hindi kaya ng tao, hindi kaya ng sangnilikha. Tangi ang Diyos lamang ang may kakayahan. At yung Diyos na yun Diyos ng pagmamahal, Ama, Anak at Espiritu Santo, nabubuhay ang tatlong persona sa pagmamahalan. Kaya hindi lamang sa panahon ng sakit o kamatayan, kundi sa panahon din ng kalusugan at kaligayahan. Hayaang ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal sa atin, ang umiral sa mga panahon ito. At gayon din, naway hindi lang ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, kundi ang pag-ibigan din ng tao sa kapwa-tao, sa inyong pamilya, sa ating. Kaya, binubuklod tayo ng pag-ibig na yan. Sa iba pang mga gawain, mga kapatid, pinuubaya ko kayo at ang ating parokya sa Diyos ng pag-ibig, lalo't higit sa mga taong may magandang kalooban at maruming umibig sa Diyos at sa kanilang sarili. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming mga kapatid, magpakumbaba tayo, manalangin sa Diyos na ating Ama upang basbasan niya ang abong ito na tanda ng ating pagsisisi. Tayo naway pagkalooban niya ng masaganang biyaya sa paglalagay ng abo sa ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming mapagpatawad, kinukup-kup mo at itinatampo ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang pagbabagong buhay. Danggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo.
sa pagtanggap ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Ang mga abo pong gagabitin natin binindisyon na rin kaninang umaga ni Father. Sa pagpapahid po o pagbubudbud ng abo sa ulo, magbagong buhay ka at sa mabuting balita ay sumampalataya. O kaya alalahanin mong abo ang iyong pinanggalingan at sa abo rin sa wakas ang iyong babalikan. Ngayon po, aawit ang ating choir hanggang sa pagbibigay ng abo sa ulo. Magsisi tayong mataos, halina't magpalikloob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong maniklo nang mayabot sa kong suot sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan. Saserdote nag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon naming mahal. Patawad ang kahilingan
Panalangin ang bayan. Mga kapatid, halina't hingin sa mga mawain ng abo sa ating ulo ay maging tanda ng ating pagsisisi at pagbabalik loob. Ating iluhog, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang pag-aayuno ng buong simbahan ay maging daan ng kabanalan at pagpapalalim ng pananalig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang kabanalan ng buhay ay laging pangalagaan at ipaglaban ng pamahalaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga lumayo sa ating pamayanan ay manumbalik at matagpuan ang pagpapatawad ng Panginoon at ang muling pagtanggap ng sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga ihahanda sa pagbibinyag para sa bihilya ng pagkabuhay ay magkamit ng liwanag ng pananampalataya sa panahong ito ng paghahanda, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang ating mga gawain ng kabanalan ay magbunga ng mas matibay na pananampalataya at biyaya, manalangin tayo sa Panginoon. Kaawaan mo kami. Upang tayong natitipon sa panahong ito ay mag-ayuno, maglimos at manalangin na hindi pakitang tao lamang, bagkus bigyang kaluguran ang Diyos na nakakakita sa atin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang Amang mawain, niyayakap mong muli ang makasalanang bumabalik sa iyong walang hanggang awa. Itulot mong ang abo sa aming ulo ay maging tanda ng aming tugon sa iyong panawagang magbagong buhay at sa mabuting balita ay sumampalataya sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo mga kapatid upang ating pag-aalay kalugdan ng amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahayang ito bilang marangal na pasimula sa 40 araw ng paghahanda
ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadali sa inawa sa aming masasamang hilig upang kami paging dapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kay sana ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagkakatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama, ikaw ay tunay na banal. Sa'yo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya sinagawa ang kusang loob na pagpapakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo. Binigay yun na sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli siya nagpasalamat. Binigay yun sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin.
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niyaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kaming tatanggap ng katawan at dugo ni Kristo'y pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin niyo, Panginoon, ang Santa Iglesia sa daigdig, ang Santo Papa, si Francisco, si Dennis naming Obispo, ang mga pari. Alalahanin mo rin ang mga ama at ina ng tahanan, ang kanilang mga anak, ang mga nandiritong sumasamba sa iyo, nakikinig at nagsasabuhay ng banal na salita mo. Alalahanin mo rin ang mga nagpapasalamat, tumataro ng utang na loob sa mga biyaya mo. Paramihin mo sa kanila ang iyong mga pagpapala. Alalahanin mo rin ang mga naghihikahos sa buhay, ang mga nasa kagipitan, ang mga may sakit, ang mga babawian mo na ng buhay. Tinatagubilin din namin sa iyo ang mga yumaong inaalala namin sa misang ito. Ang mga pumanaw na mahal sa amin. Pagkalooban mo sila ng kapatawaran, kapayapaan, kaligayahan na sa kabilang buhay. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Birhingina ng Diyos, ng mga apostol at lahat ng mga banal na naging kalugod-lugod sa iyo sa kanilang pamumuhay sa pamagitan ni Jesucristong anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa mapagmahal na Ama sa langit, awitin natin ang Ama namin. Ama sa langit, ilayo mo kami sa tukso
Ilayo mo kami sa anumang masama at kapahamakan habang inihintay namin ang pagbabalik ni Jesucristong aming manunubos. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang pinagkakaloob sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian tayo sa kapayapaan ni Kristo para sa isa't isa. Ito ang katawan ni Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang banal na piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulutan na kagalingan ng kagutuman kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayinyong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa banal na misa ngayong gabi. Sa mga lingkod ng misa, sa ating mga lay ministers, lectors and commentator, sa ating choir, sa ating mga sakristan, sa mga naglilinis at nag-aayos ng simbahan. At lalo tigit po nagpapasalamat ako kay Father Angel, Cura Paroko natin, sa pag-aanyaya sa amin. Pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo tayong laging nagtitiwala sa Panginoon.